Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Pagkatapos ng pag-ayos ng mga problema na ginawa ni Ezra Booth sa pamamagitan ng pagsulat niya ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa simbahan, yung pinag-usapan natin last lesson, si Joseph Smith, tinuloy niya yung pagsalin o pag-translate ng Biblia. Kasama niya si Sidney Rigdon na siya ang tagasulat niya. Kaya habang binabasa nila at tina-translate nila ang aklat ni John sa Biblia, yung sa unahan dyan, yung Gospel ng John, hindi yung mga First John, Second John, pero yung Gospel ng John, um, may mga tanong sila tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan natin. Kasi napansin naman nila sa pagbabasa ng Biblia, ganoon din sa pagbabasa ng aklat ni Mormon, na hindi talaga pwede na meron lang yung langit at yung impyerno, na yan lang yung dalawang pupuntahan ng tao pagkatapos ng kamatayan nila. Hindi talaga sang-ayon yan sa mga sinasabi ni Hesus Kristo sa mga banal na kasulatan. Pero yan naman ang paniniwala ng karamihan ng mga tao noon. Kaya alam naman nila na hindi pwede magkaroon ng dalawa lang. Kailangan mas marami. Kung totoo yung sinasabi ni Hesus Kristo na marami naman bahay or mansion sa langit. Kaya natanggap nila ang revelation na nahahanap ngayon sa section 76 ng Doctrine and Covenants. Um, nung sinabi nila sa mga miyembro, napansin na ng mga miyembro na talagang malaki ito, mahalaga ito na revelation. At tinawag nila the vision or ang pangitain. Kaya yan talaga siya, yung the vision talaga yung tawag. Kaya habang pinapag-usapan natin sa lesson na ito, ang vision na ito, isipin natin or lalahanin natin na lahat na ito, lahat ng plano ng kaligtasan ay nangyayari lang dahil kay Hesus Kristo. Kung wala si Hesus Kristo, hindi ito mangyayari. Basahin natin ang isang quote ni Elder President Dallin H. Oaks. Ano ang nagawa ni Hesus Kristo para sa bawat isa sa atin? Ginawa niya ang lahat ng mahalaga para sa ating paglalakbay sa mortalidad patungo sa tadhanang nakabalangkas sa plano ng ating Ama sa Langit. Si Joseph Smith at si Sidney Rigdon, nagpatotoo rin sila tungkol kay Hesus Kristo, at habang nakikita nila ang vision na ito na nilagay nila sa section 76, kinuusap din nila si Hesus Kristo. Basahin natin sa section 76 verses 12 hanggang 14. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ang aming mga mata ay nabuksan at ang aming mga pangunawa ay naliwanagan, kaya nakikita at nauunawaan ang mga bagay na patungkol sa Diyos, maging ang mga iyong bagay na mula pa sa simula bago nilikha ang daigdig, na inorden ng Ama sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na nasa kandungan ng Ama, maging mula sa simula, na siya naming pinatotohanan at ang pinatotohanan namin ay ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo, na siyang anak, na siyang aming nakita at siyang aming nakausap sa isang pangitain mula sa langit. At ganon din sa section 76 verses 22 hanggang 24, at ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay tungkol sa Kanya, ito ang patotoo na pinakahuli sa lahat na aming ibinibigay tungkol sa Kanya, na siya ay buhay, sapagkat siya ay aming nakita maging sa kanang kamay ng Diyos at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na siya ang buktong na anak ng Ama, na sa Kanya at sa pamamagitan niya at dahil sa Kanya ang mga daigdig ay nilikha at nalikha, at ang mga naninirahan sa mga ito ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos. Kaya mahalaga talaga, alalahanin natin talaga na si Hesus Kristo ang dahilan kung bakit nakakabalik tayo sa ating masalangit. Siya ang dahilan kung bakit gumagana itong plano ng Diyos, yung plano ng kaligtasan. Sige, so pag-usapan natin ang mga kaharian ng Diyos, ang mga yung tinatawag na degrees of glory. May tatlo naman, at yan naman yung palaging iniisip pag sinasabi na Doctrine and Covenants section 76.
Pero marami pa talagang ibang bagay dito sa Section 76, maliban sa tatlong kingdom of glory. Kaya maganda talaga na basahin natin, pag-aralan natin sa sarili natin. Ganoon din, mamaya pag pinapag-usapan natin ang bawat kingdom, hindi tayo magbabasa ng mga scriptures tungkol dyan dahil marami talagang mabasa natin. Um, kung isa or dalawa lang na mga verses, hindi naman sapat. Kaya sasabihin ko lang yung parang summary lang, pero sana babasahin din ninyo ang mga verses talaga. O sige, so bago pa tayo mag-usap tungkol sa mga kingdom mismo, mag-usap muna tayo tungkol sa isang lugar na ayaw nating pumunta. Itong pinaka-pangit na pwedeng mangyari sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Yan ang tinatawag na outer darkness or pwede rin tawagin na impyerno. Basahin natin ang Doctrine and Covenants section 76 verses 35 to 38 na sinasabi dito kung ano ang requirement para pumunta ka doon. Itinatwa ang banal na espiritu matapos matanggap ito at itinatwa ang bugtong na anak ng Ama, ipinako siya sa krus sa kanilang sarili at inilagay siya sa hayag na kahihiyan. Sila ang mga iyong tutungo sa lawa ng apoy at asupre kasama ng diablo at ng kanyang mga anghel. At sa kanila lamang magkakaroon ng anumang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Oo, katotohanan sila lamang ang hindi tutubusin sa taktang panahon ng Panginoon, pagkatapos ng mga pagdurusa dahil sa kanyang puot. Kaya ito ay hindi talaga maganda. Pero, buti na lang, halos walang tao ay pupunta doon. Yung mga nakatira dito sa mundo, halos walang tao talaga ay pupunta doon. Basahin natin ang isang quote ni Elder Dallin H. Oaks. Itinuturo ng inihayag na doktrina ng ipinanumbalik ng simbahan ni Yesu Kristo na lahat ng anak ng Diyos na may mga eksepsyon na masyadong limitado para isaalang-alang dito ay mapupunta sa isang kaharian ng kaluwalhatian. Kaya sabi niya na konti-konti talaga ang pupunta sa lugar na hindi kaharian ng Diyos. Kaya ibig sabihin yung outer darkness. Hindi naman natin alam na kung paano talaga yung mga detalye na kung paano makapunta ang isang tao doon. Pero alam natin na sinasabi sa mga ibang scripture din na hindi natin binasa na kailangan may perpektong kaalaman tungkol sa Diyos at kailangan tanggihan si Yesu Kristo pag ganyan. Kaya hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin ng perpektong kaalaman. Dahil alam naman natin na wala naman perpekto dito sa mundo, pero baka ibig sabihin na nakikita kay Yesu Kristo, o baka ibig sabihin na naging isang propeta, or baka malakas lang talaga yung patotoo tapos mawala. Hindi natin alam. Basta karamihan sa atin, hindi siguro tayo aabot sa ganyan sa buhay na ito. Karamihan sa atin aabot tayo sa ganyan na level sa kabilang buhay. Pero, ganoon din, pagkatapos niyan, hindi lang yan sapat, yan yung unang requirement na kailangan may ganyan na kaalaman tungkol sa Diyos, pero ganoon din, kailangan magtalikod tayo sa Kanya. Ulit, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Yung sa isang scripture sa Doctrine and Covenants, sinasabi na kailangan pumatay ng tao, pero baka figurative yan, hindi siguro literal, hindi natin alam dahil sa pagsabi ng ganyan. Kaya hindi natin alam talaga kung anong ibig sabihin nito. Kaya lahat nito hindi natin alam, pero alam natin na grabe talaga yung kailangan mong gawin para makaabot ka doon. Mamaya pag-usapan natin yung celestial kingdom at maraming masasama doon, pero mas grabe pa yung sa outer darkness. Kaya huwag natin isipin na aabot tayo doon. Kahit sino ka na nanonood dito sa YouTube nito, hindi ka pupunta doon. Talagang halos 100% ko sure niyan. Baka may tao na nanonood na pupunta doon, pero palagay ko wala talaga. Dahil kunting-kunti talaga ang pupunta doon. Basta sinusubukan natin gawin ng tama, talagang hindi tayo pupunta doon. Mahirap talaga pumunta doon. Kaya kailangan talaga pumili ka na pumunta doon para pumunta ka doon.
Dahil kailangan alam mo talaga na tagapagligtas si Jesucristo, tapos kahit alam na alam mo talaga na tagapagligtas siya, nagtalikod ka sa Kanya at pinili mo si Satanas talaga. Kaya hindi lang yung mga nakamali ka lang, ganyan, pero talagang pinili mo ang masama pagkatapos ng kaalaman mo tungkol kay Jesucristo. Kaya mahirap talaga yung gawin. Kaya wala sa atin na ay aabot doon. Sige, so wag na natin yan pag-usapan dahil hindi naman yan mangyayari sa atin. Pag-usapan natin ang talagang mga kaharian ng kaluwalhatian. Itong mga kaharian um, ay kahit yung pinakamababa, mas maganda pa talaga kaysa sa maisip natin. Kaya ito ay isang paraan na maipakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Talagang mahal na mahal niya tayo. Kaya pagkatapos ng buhay na ito, magiging maganda talaga kahit saan tayo pupunta. Pero siyempre, mas gusto natin ang pinakamaganda. Hindi natin alam kung ano talaga mararamdaman natin kung hindi tayo aabot sa pinakamaganda. Pero sigurado, hindi tayo magiging sapat na masaya. Hindi naman tayo magiging parehong kasaya sa mga tao na nakaabot sa pinakamaganda. So anyways, yung una, yung sa pinakamababa sa mga kingdoms, yung celestial. Itong celestial, yan ang mga tao na iniisip natin sa mundong ito na mga masasamang tao. Ito ay ang mga tao na pumapatay ng tao, ito yung mga nangangalunya, ito yung mga nagsisinungaling palagi, yung mga tao na talagang pinipili nila ang masama. Hindi talaga nila tinatanggap ang ebanghelyo, ganyan. Kaya ang mga ito, hindi naman sila umaabot sa outer darkness dahil wala silang alam na perpekto tungkol kay Jesucristo. Pero masama pa rin yung ginagawa nila. Kaya kailangan sa celestial sila. Doon sa celestial, hindi natin makakasama ang ating pamilya. Hindi rin natin makikita si Jesucristo at ang ating Ama sa langit. Yung Holy Ghost lang yung meron doon. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin natin doon, pero sigurado hindi naman kasing ganda ng gagawin natin sa ibang kingdoms. Sige, so yung susunod, yan ang terrestrial. Ang terrestrial kingdom, yan ay para sa mga tao na siguro miyembro naman sila ng simbahan, pero parang tinatamad naman sila sa mga ginagawa nila. Hindi naman sila yung valiant na mga tao. Hindi sila matapat sa mga ginagawa nila. Ganon din, mayroon mga iba na hindi miyembro ng simbahan na mapuputi naman sila na tao, wala naman silang masama talaga na ginagawa, pero ganon din, hindi naman nila tinatanggap ang pagbibinyag, hindi sila gumagawa ng mga covenant sa Diyos, kahit pagkatapos ng buhay dito sa mundo, halimbawa sa spirit world, hindi rin nila tinatanggap ang ebanghelyo. Kaya yan talagang sa terrestrial na marami siguro mga miyembro ay pupunta doon dahil tamad. Yan talagang ang pinakabagay dyan sa terrestrial ay mga tao na hindi naman masama, pero hindi rin yung talagang mabuting-mabuti, hindi yung masipag. Kaya sana hindi natin isipin na maganda naman pumunta doon. Dahil doon, hindi rin magpatuloy ang pamilya natin. Mag-isa-isa lang tayo, hindi kasama yung pamilya natin. Ganon din, kasama lang natin si Jesucristo, pero yung ating Ama sa langit, wala. Kaya huwag nating sabihin na sige, sapat sa akin yung terrestrial. Dahil hindi naman yan talagang sapat. Diyan lang naman tayo. Siyempre hindi natin alam kung anong gagawin natin doon, pero alam natin na mas maganda talaga ang pinakamataas at yan ang celestial. Itong celestial kingdom, ito ay para sa mga tao na gumawa ng mga covenant sa Diyos, kagaya ng pagbibinyag, yung sa templo, mga ganyan, at naging to the end sila. Naging matapat sila, talagang ginawa nila ang mga sinabi nila na gagawin nila, hindi sila naging tamad, mga ganyan. Ito yung mga mabubuting tao. Kasama natin si Heavenly Father, si Jesucristo, yung Holy Ghost, lahat. Kasama din natin ang mga pamilya natin. Yung may mga ibang level din sa Celestial Kingdom na pag-usapan natin sa ibang lesson, pero kung sa pinakamataas na level, pwede tayong maging Diyos kagaya ng ating Ama sa langit.
na may patuloy natin ang buhay natin, na gagawa din tayo ng mga mundo, mga ganyan. Basically pareho sa Diyos. Kaya maganda talaga itong celestial kingdom. Marami tayong magagawa, hindi tayo titigil sa kahit saan. Talagang makapag-progress tayo kahit saan. So, itong celestial, kung minsan, pag iniisip natin ito, iniisip natin na, ay, mahirap yan, kailangan maging perpekto para makaabot tayo doon. Pero kung tingnan natin ang buong Section 76 ng Doctrine and Covenants, wala talagang sinasabi na kailangan perpekto para makapunta sa celestial kingdom. Sinasabi talaga na kailangan magsisi, kaya kung may mga kasalanan tayo, kung may mga mali tayo sa buhay, magsisi tayo. At basta sinisikap natin gawin ang tama, kahit nakakamali pa rin tayo, basta sinisikap natin gawin ang tama at nagsisisi tayo, aabot tayo sa celestial kingdom. Yan talaga ang mahalaga. Yung huwag natin isipin na masyado itong mahirap. Dahil kailangan piliin natin. Hindi ito isang bagay na kagaya ng sinasabi ng ibang relihiyon na ay may mga tao na talagang aabot sa langit pero yung iba hindi talaga, wala naman magagawa tungkol dyan. Hindi ganyan. Lahat nito ay nasa atin. Dahil sa ginawa ni Hesus Kristo, dahil sa kanyang bahagi ng plano nito, ngayon ang lahat ng paraan para makapunta tayo sa celestial kingdom ay nasa atin. Kailangan nating piliin ang tama. Kailangan nating piliin na ituloy natin ang paggawa ng tama. At magsisi tayo kung makamali tayo. Kaya walang hindi makakapasok sa celestial kingdom. Basta gawin natin ang tama. Kailangan talaga natin piliin na ito ang gagawin natin, na ito ang piliin natin na kingdom na puntahan natin. Dahil yan talaga ang paraan para magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay na ito at ganoon din sa kabilang buhay. At yan ang journal prompts natin ngayon. Ano ang kailangan kong baguhin sa aking buhay para maging kwalipikado sa celestial kingdom? Ano ang pwede kong simulan ngayon? So, noong tinanggap itong revelation or itong vision, ang karamihan ng mga miyembro tinanggap nila at nagalak sila. Masaya sila talaga tungkol dito. Pero, meron iba na hindi nila tinanggap dahil iniisip nila na sobrang iba ito kaysa sa paniniwala nila noon. Ang karamihan ng mga tao noon, naniniwala sila na meron lang talaga langit at impyerno, at naniniwala sila na ang karamihan ng mga tao pupunta lang talaga sa impyerno. Yan lang talaga ang buhay. Mag-enjoy ka sa buhay ngayon, tapos pag mamatay ka, karamihan pupunta sa impyerno dahil masyado mahirap maging mabuting tao. Yan talaga ang iniisip ng karamihan. Meron iba na parang bagong isip ito sa panahon na yan, na sinasabi nila na lahat ay maliligtas. Lahat talaga. Walang kailangan gawin masyado, basta maniwala ka lang kay Hesus Kristo at maligtas ka. Ito ay medyo pareho sa sinasabi ni Korihor at yung mga ibang Antichrist sa Book of Mormon, na kahit anong gawin mo, maligtas ka. At kahit ang mga tao niyan, sinabi din nila na itong revelation, hindi naman tama kasi dapat lahat maligtas, hindi kahit halos lahat talaga maligtas sa plano ng Diyos, may iba't ibang kaharian. Yung mga ito sinasabi nila, ay wala nang man ganyan, basta langit or impyerno. Kaya yung iba, hindi talaga nila tinanggap ang revelation na ito. Pero yung sa buhay natin ngayon, meron din ganyan. Bawat beses na may may pagbabago sa simbahan, mayroon talagang mga tao na hindi nila matanggap dahil pagbabago yan sa karanasan nila, sa mga naranasan nila noon. Ayaw nila magbago. Ganon din pag may bagong propeta. Yung iba, umaalis sila dahil yung conversion nila sa isang propeta naman, hindi sa simbahan or sa ebanghelyo talaga. Kaya yung mga ito, yung pagbabago, mahirap naman kuminsan sa mga tao. Siguro sa ating lahat, meron tayong mga tanong pag may mga pagbabago sa simbahan, sa mga policy ng simbahan.
So anong gawin natin para siguraduhin na hindi natin tangihan ang mga bagay na ganyan na naggaling sa Diyos sa pamamagitan ng propeta, pero iba kaysa sa dati nating gusto nating or dati mga bagay na sinasabi. Iba kaysa sa karaniwan ng mga bagay. Basahin natin ang isang quote ni President Brigham Young. Itong sinabi niya noon na nagkaroon siya or narinig niya ang tungkol sa The Vision, yung Section 76. Ang aking mga tradisyon ay ganoon na noong unang dumating sa akin ang pangitain, ito ay tuwirang salungat at salungat sa aking dating pag-aaral. Sabi ko, maghintay ng konti. Hindi ko ito tinanggihan, ngunit hindi ko ito maintindihan. Kinailangan kong mag-isip at magdasal, magbasa at isip, hanggang sa malaman at lubos kong naunawaan ito para sa aking sarili. Kaya huwag nating tangihan ang mga bagay dahil lang iba sila. Gawin natin ang ginawa ni Brigham Young. Pag-isipan natin, pag-aralan natin, pagdasalan natin, sasabihin sa atin ng Holy Ghost na totoo ito. Kaya pag may mga pagbabago na nangyayari sa church, pag-isipan natin, i-pray natin, gawin natin ang lahat ng kaya natin para magkaroon ng sariling patotoo. At yan ang invitation natin. Magpasya ngayon na laging gawin ang kailangan para magkaroon ng sariling patotoo sa anumang pagbabagong nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sana maging mapagpakumbaba tayo para tanggapin natin ang mga bagong nangyayari sa simbahan. Dahil meron talagang mga bagong bagay na kailangan mangyari dahil nagbabago ang mundo. Ang mga principle ng Ebanghelyo, hindi yan nagbabago, pero ang paraan para gawin ang mga principles niyan, nagbabago yan ayon sa nangyayari sa mundo. Ayon sa technology na meron tayo, ayon sa mga sinasabi ng mga ibang tao, kung minsan kailangan mag-focus mas lalo sa missionary works, kung minsan kailangan mag-focus mas lalo sa templo, kung minsan kailangan mag-focus mas lalo sa pamilya. Depende talaga kung anong nangyayari sa mundo, kung ano yung magiging focus talaga natin, at kung ano yung magiging mga policy natin sa simbahan. Kaya alam ko talaga na mahal tayo ng Diyos. Ginawa niya ang plano ng kaligtasan niya dahil sa pagmamahal niya. At si Yesu Cristo, mahal din niya tayo. Ginawa din niya ang bahagi niya sa atonement niya para sa atin. At dahil sa plano ng kaligtasan at ang atonement ni Yesu Cristo, makapili tayo kung saan tayo titira pagkatapos ng buhay na ito. Kung talagang gusto natin gawin, pwede tayong pumunta sa celestial. Huwag natin isipin na hindi tayo magkakaabot doon. Kailangan lang tanggapin natin ang mga sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, kahit iba kaysa sa dati nating paniniwala or dating nangyayari. Basta tanggapin natin at sundin natin ang sinasabi ng mga propeta. Kung gawin natin yan, magiging masaya tayo ngayon at makakaabot din tayo sa celestial kingdom. Palagi tayo magsisi, magbago, at palagi natin pagtiwalaan si Yesu Cristo at ang ating Ama sa langit dahil mahal nila tayo talaga. Itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants Section 77 hanggang 80. Salamat sa panonood.